Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan natin ng papuri ang ating Poong Jesus Nazareno. Tunay nga po na ang ating Poong Jesus Nazareno ay hinubad ang kanyang estado at nakipamuhay sa atin. Siya mismo naging alipin upang tayong mga makasalanan ay mabigyan ng laya. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, mga kapatid, lalo na po sa verse 10 ng ating gospel, kalimitan po, sinasabi dito na sa bandang huli, sinasabi, tayo ay mga aliping walang kabuluhan, useless servants. Subalit mga kapatid, kung ating titingnan ang sitwasyon po sa Ebanghelyo, yun pong alipin ay hindi naman natin pwedeng sabihin useless, sapagkat talagang may mga ginagawa siya. Marahil ang nais sa ating ipahiwatig ay, after all that we have accomplished in life, we are just humble servants. Kumbaga po mga kapatid, ang nais iparating sa atin ng Panginoon, marami ka mang makamit, marami ka mang achievements sa buhay mo, in the end, lahat naman iyan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya nga't wala kang dapat ipagmayabang, ipagmalaki, at angkinin na iyo. Everything is grace. In front of God, we must have a humble attitude. Kaya nga po tayo, hindi po ba kapag tayo nagsisimba dito sa Quiapo, tayo ay sinusurrender lahat sa Poong Jesus Nazareno, sapagkat alam natin, Panginoon, alam mong ang aking kakayahan ay hindi sasapat. Gawin ko man ang lahat, everything is grace. Mga kapatid, sa panahon na kapag lumalaki na ang ating ulo, kapag nagiging mayabang na tayo, balikan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tinuturuan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno, go back to the proper place. Tingnan mo ang aking ipinakita. Ako ay naging alipin para sa iyo. And so, my dear brothers and sisters, let us be reminded, in every accomplishment, there is a God behind your success. Kaya't huwag tayong makakalimot magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, sa lahat po ng meron ako, maraming salamat. Panginoon, sa lahat po ng darating, maraming salamat. Panginoon, sa mga bagay na hindi na ipagkaloob sa akin, marahil may mas maganda kang ibibigay. At dahil dito, maraming salamat. Sa mga panahon na hindi na natin kaya ang lahat, we surrender to the Lord everything with a humble heart. In the Eucharist, Jesus Christ exemplified how is it to be a true, humble servant of the Father. Bagaman siya'y susuong sa pagpapakasakit, sinabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ganon din po tayo bilang mga lingkod. Tinatawagan tayo ng ating Panginoong Jesus. Gawin mo rin ang pagiging lingkod sa iba na may kasamang mababang loob, pusong handang sumunod, hindi sa gusto mo, kundi sa gusto ng Diyos na tumawag sa iyo.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.